12 vlogs na ta ngayon. So, mga hindi pa nakapanood sa vlog 1, vlog 2, vlog 3, vlog 4, vlog 5, vlog 6, 7, 8, 9, 10, 11, huwag nyo nang panoorin ang vlog 12. Kasi, para masundan nyo ang kwento ng coach. So, sa 5 years, marami talaga itong kwento na. Siyempre, dahil 5 taon na di ba po? So ngayon, ang sa vlog 11, napag-usapan natin doon na kung ba nung bata pa ako, yun ang nangyari sa akin na tuwing Pasko lang ako ay may bagong damit. So siguro, ang nagtagal itong Coach Manufacture Clothing dahil ay tinatanim yung pinagdaanan nung bata ka pa. So isipin mo, elementary ako, grade 1 to grade 6, isa lang yung uniform ko. Masyado na siyang gas-gas, butas, tsaka mayroon na siyang tapal. So ganoon din pag high school ko, no? Isa lang din ang uniform ko. So dati ay uso na yung embroidery dati. So, tinatapal-tapalan na lang yung saya ko ng para ay mabuo siya. Kasi dahil sa luma na ay mabilis na siyang mapunit, no? Kaya sa hirap ng buhay, di ba? Pero yun, maganda nangyari sa akin yun ang pinagdaanan ko dahil nung nakahawak na po ako ng damit, sabi ko sa sarili ko, balang araw, makapagtayo din ako ng factory ng mga damitan. Sabi ko, araw-araw, hindi na ako ganitong tuwing Pasko, araw-araw mag-iba-iba na yung damit ko. At nangyari ngayon yun dahil dito sa amin, dito sa community namin, sa Buanga del Norte o sa nationwide, hindi lang sa Buanga del Norte, naging international pa dahil sa Hong Kong, nakapadala na po ako ng uniform ng mga jersey doon sa iba pang bansa, no? Napag-export na ako. Una ko kasing market noon ay export, no? So nagkaroon ng problema, nakwento ko yun sa mga nakaraang vlog ko. So ngayon, makasang lokal, so nakakita ta ng market organization, school uniform. So, lahat ng klaseng organization, LGO, no, ay naging manufactured clothing services na ito. So, kung anong request ng mga kliyente ito ay binigay namin. So, ganun. So, sa hirap nung buhay noon, kaya noon ay before, no, bago mag-pandemic, iba-ibang negosyo natin. Dumaan tayo sa financing, ukay-ukay, groceries. Pero, ang utak natin noon, ang mind natin, ay naghabulan tayo palagi ng pera. No? Parang napapagod siya, palagi naghahabol ng pera. No? Hindi gaya ngayon na doon yung saya yung puso mo. Para bang nakumpleto yung mo, no? Nakumpleto yung kulang mo sa buhay mo, na wow, satisfied ka na sa negosyo mo, masaya ka na, kaya pinaglaban mo, hindi ka napapagod dahil natutuwa ka. Tapos, nakikita mo yun sa community mo na solusyonan mo, na nagkaroon po sila ng mabilisan na tailoring, mabilisan na printing, nagkataon po sila ng magaganda ang quality ng mga produkto nila, premium ang produkto nila, nabibili nila. So, talagang non-stop yung orders, no, na bulk order. So, masaya ako sa nangyari dahil hindi ako sumuko. Tayong mga negosyante, entrepreneur, no, kaya ito yung masabi ko, huwag tayong magnegosyo kung hindi tayo masaya. Dahil talagang ang lulutuin tayo sa pagnegosyo tayo, iyak pa tayo, sasaktan tayo, no, dudurugin tayo, no. Dahil ito yung magbibuild sa sarili natin, magbago sa sarili natin. Yan, kaya kung mayroon po kayong gustong gawin, kailangan na
alam nyo yung gawin nyo yung, alam nyo na hindi kayo ihinto kahit ano mangyari. Doon na may purpose na yung gagawin nyo. Na masaya kayo, may purpose na kung bakit yung ginagawa yan. No? Ganun. So, yun po ang nabanggit na po natin ang vlog 11. So, ngayon sa vlog 12, yun yung dugtong. So, sa vlog 12, ay, tungkol ito sa, no? Kung bakit po napalaki ko itong company dahil sa sa tulong ng team ko, no? Kasi kung wala talagang team, no? Kahit sole proprietor ato, napalaki ko as a corporate, gilawan na kami ng corporate, may HR na kami, no? May CP kami, may lawyer kami. So, lahat ng mayroon sa corporate ay kahit sole ay na-apply namin dahil gusto ko na ang mindset ko balang araw na mag-corporate na itong company or alam na nang gagawin ng mga empleyado ng team ko. So kasi hindi lang po doon na nagtatapos no yung goal ng company. So kailangan ito ay mag-innovate ito. So ngayon yan, paano ito nag-expand ng sobra? Ito nga, yung usapan na talagang hindi masama yung umutang ka. No? Masama yun kung umutang ka pero hindi mo ginawa sa tama. So kasi, ang strategy kasi ganito yun. Pag umutang ka sa government bank, no, napakaganda ito. No? I-share ko sa inyo, experience ko. So, lahat ng assets mo, example, yung people's assets. Example, land title mo, di ba? Pupintahin nila yan. So, lahat kailangan nakapangalan sa yan. Example yan. So bibilangin nila kung magkano equivalent ng assets mo. Tapos, iwan mo sa kanila yan, sa mga government bank, o para gagawin nilang pera yan. Anuhin mo yung assets niyan, anuhin mo yung mga hawak yung mga title dyan, hindi naman yan maging pera. Papel lang yan eh. So, kailangan mong ipahawak sa kanila dahil gawin mo ang pera. So, natatakot ka dahil baka babawiin ang bangko, no? Baka makukuha, hindi ka makabayad, no? Kailangan din talaga na maging responsibility ka. Example, yung asset mo na buo, naging 30 million ang assets mo. Yan ang ibigay ng credit line ng bangko sa'yo. O yan, asset mo yan. Pero ikaw po ang may-ari ng asset, wow. Ibig sabihin, binilang ng bangko, yan ang halaga ng ari-arian mo. So, example, ganyan. So, ibigay ng bangko ang credit line sa'yo kasi andun na sa'yo papel. Pero yung credit line na yan, hindi mo agad, porque 30 million yung na-offer sa'yo ang credit line mo, kukunin mo. Hindi ganon. So, kukuha ka na lang ng, kung mayroon naman kang, makita ka, gusto mong mag-real estate, no? Bibili ka ng, gagawa ka ng building paupahan. So, ipagkwenta mo yung kung magkaano yon, no? Total amount sa lupa at saka sa building. Example na ganun. So, magkano ROI, magkano yung kaya babayaran ng mga nag-exist mo na property. Negosyo, kung saan mayroon ka dyan. So ngayon, kung mabili mo yun, isang nilagay tayo, sige, ang credit line mo is 30 million. So ang halaga sa property, 5 million o 5 million din sa, example, sa matapos yung apartment. So 10 million. So yung 10 million, paano mo yan babayaran? So, napakaliit talaga pera sa interest pag government bank. So, ngayon, kailangan na bago mo siya kukunin, mayroon po kang, kasi liabilities yun. Maging assets lang yun pag matapos na yung building na yun. So, liabilities yun. So, kailangan yung backup na yun ay, klarong may pambayad ka doon. Pupuntahin mo, kung alanganin ka naman na magbayad dahil kulang, so hanap ka muna ng property na kaya mo bayaran. So ngayon, example, huwag kang
kukuha ng real estate na hindi mo pala kaya pa bayaran yun. So, nag-exchange mo. Kailan bakit? Yayaman ng yayaman ka talaga. Ganito yan. Pag makabili ka ng assets mo ulit, no? Dahil sa credit line mo, yung title na yan ay assets ulit yun. So, itago mo muna yun. Sa'yo na yun. So, ibig sabihin, hindi yun nahawakan ng bangko. Ginansya mo na yun. Itago mo na yun. Kasi total naman, hindi mo pa man nagamit ang credit line. No? Na 30 million. Mayroon pa kang, example, 20 million. Nabili mo na yun. May kaya. So, yung asset na yun na nabili mo na yan, pag matapos na yung apartment na yan, dagdag income yan. So, well, tapos kung mabayaran mo yun, naku po. Ang tanong sa'yo, kailan ka na first millionaire? Ha? Ikaw, ako, kailan ako na first millionaire? Ay, sasagot ko, napakasimple na sagot, simple lang. Mula na pagmamalaki ng mga entrepreneur na, kailan kayo na first millionaire sa Bintal, sales. Ha? Sabihin, kailan ka na first millionaire? Na first millionaire ako, nung binigyan ako ng milyon ng bangko. No? Di ba? Assets. Sus, kung matutunan yung technique ng Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki, at saka ni Elon Musk, no? Ni Warren Buffett, ni Bill Gates, ng mga ganon na style, sa hirap lang talaga titingnan mo. Pero unti-unti nang inayos ko yung lahat. Sa akin, unti ko talaga inayos. So maraming salamat. Mwah!